Bakit naman? Nag-join na po ako sa Ideal. Magre-reply ka pa lang, may kasunod. Pero ma'am, huwag kang maglala. Pag yumaman ako, kunin naman kitang katulong ko. Imagine mo, pioneering, pinag-isipan mo pa? Tama? Sayang ba? Yes. Pangalawa, guys, maganda ba product natin, load? Yes. Yung soap, maganda rin. Yes. Hindi mo na kailangang demo. Alam na ng tao gamitin, hindi mo kailangang ipaliwanag. Tama, mali? Alam niyo ba, load? Yes. Alam niyo rin ba sabon? Yes. Sino gusto mag-demo? I-demo ko sabon sa inyo, paano gamitin? Tama? Pangatlo, guys, 4,000, abot kamay. Yes. Gusto ko pag-isipan mo ito mabuting tanong ko. Simula nag-cellphone ka hanggang ngayon, magkano na kayang inubos mo na load? Lampas sa 4,000? Ano, gusto mo mabalik lahat sa iyan? Yes. Simple lang, parang iuna mo lang naman yung gastos mo doon para bumalik lahat sa iyo ngayon dito. Tama mali? Sumunod, kitaan. Saan kinakita ng negosyo? 10 bulan, 10 kitaan. Sulit ba? Sulit. Last but not the least, team support. Hindi niyo po ito gagawin mag-isa. Mismong speaker po na harap po sa inyo ngayon, may-ari ng kumpanya, dinaanan paano magpatakbo ng ganitong negosyo. Hindi po 1 taon, 2 taon, 3 taon na experience namin. 5 years and above. Hindi po kami isang beses kumita ng milyon, nakailan na rin po kami sa ibang kumpanya. So ang sinasabi namin dito talagang ginawa, dinaanan. Hindi namin nabasa, hindi namin narinig, dinaanan po namin. Kung kami ngayon nagawa, ituro namin sa inyo, magawa nyo rin kaya? Yes. Unless di kayo marunong mangopya. Tama? So sulit ba yun naman dahilan? Yes. Alright. So bago tayo maging mahiwalay, may konti lang akong tanong. Kung maganda, ano ba talaga maganda? Magtrabaho, magnegosyo? Negosyo. Dito to, magtrabaho, magnegosyo. Negosyo. Ba't konti lang nagnenegosyo? Walang puno. Anong wala empleyado ngayon? Pera. Kahapon. Pera. Last month. Pera. Last year. Pera. Bukas kaya? Pera. Pera. Next month kaya? Pera. Ha? Next year kaya? Pera. Alam niyo anong tawag dyan? Ano? Sumpa. Putulin nyo na. Kaya yung problema mo dati, problema mo pa rin ngayon. Kasi yung ginawa mo dati, siya pa rin ginagawa mo ngayon. Di ba kung ano tinanim, ilan naman naanihin mo? Yes. Hindi naman pwede magtanim ka ng munggo, biglang tutubo mangga, kalokohan yan. Kung gusto mo ng bukod sa munggo, may mangga, di bukod sa munggo, magtanim ka ng mangga. Walang masama sa pagkatrabaho, pero tawag yan munggo. No work, no pay. 40 years, nagtanim ng munggo. Yung 45%, 30%, tsaka 23%. Yung 98% nagtanim ng munggo yun eh. Kaya nung nag-retire, wala nang maani. Kasi no work, no pay. Hindi kagaya ng 2% nagtanim yun ng mangga. Sa umpisa ang mangga, pag tinanim, walang tutubo kagad. Tama? Didiligan mo yan, pabibayan mo, kakausapin mo pa yan, didadama mo, sasayawan mo pa yan. Tama mali. Pero pag ang mangga, namunga, kapatan na, busog ka na, aani ka pa, kinuha ka na ni Lord, nandiyan pa yung mangga mo. Tama. Tama mali. Tama. Pangalawang katiran. Sir, wala akong? Oras. Anong wala ka ngayon? Oras. Kahapon? Oras. Last month? Itatanong ko ulit lahat. Kung dati mo pang problema oras, hanggang ngayon oras pa rin wala ka, at gagawin mo lang yan dati mong ginagawa, ipupusta ko pagdating ng panahon, yan pa rin naman ang problema mo. Wala ka namang ginagawang bago eh. Ano sabi ni Albert Einstein? Doing the same thing and expecting a different result, it's called insanity. Tagalogin na lang natin. Kung yung bagay na ginagawa mo paulit-ulit at gusto mo iba ang resulta, kabaliwan ang tawag yan. Tama? Kung ano, tinanim nila naman talaga kaninin. So kung wala kang oras noon, dapat mo itong gawin kasi bibigyan ka nga ng oras nito. Pakinggan niyo ako mabuti ha. Di ba rin ang mawala ang pera? Okay lang yun. Kasi kikitain mo yun eh. Kaya kung panginayan nyo 4,000, babalik yan. Pero yung oras na nawala sa'yo, kahit ikaw pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo na kayang bilhin kahit isang oras bumalik sa buhay mo. Pag ang oras lumipas, lipas na yun. Tama mali. Pangatlong katwiran. Sir, 4,000. Delikado yan. Tanong, magkano cellphone mo? Magkano rubber shoes mo? Magkano relos mo? Mahal pa sa 4,000? Yes. Binibigyan ka ba ng kita niyan? Hindi. Sabi mo, wala kang pera, di ba? Pero pagdating sa ibang bagay, lalabas. Pagdating sa negosyo, wala kang pera. Guys, nakakita na ba kayo naglabas ng 4,000, kinabukasan, pulubi na taong grasa na. Ma'am, di ano nangyari sa'yo, ba't taong grasa ka na? Eh, naglabas ako sa Ideal Capo ng 4,000, di ako nakabawi, pulubi na ako ngayon, pagkain na. Wala pa ako nakita naghirap sa halagang 4,000. Pero pakinggan niyo ako mabuti. Hindi ko na mabilang ang nakilala kong kumita ng milyon-milyon dahil lang sa 4,000. Kaya hindi yan delikado. Tama rin. Sir, di ko alam yan eh. Tanong muna, meron ba sa inyo nung pinanganak kayo, alam nyo na yung ginagawa nyo ngayon? Hindi. Ibig sabihin, walang pinanganak sa atin na alam natin kung ano magiging linya. Pag laki, saka na lang natin nalalaman yan kasi yun ang pinili natin. Tama rin. Tingin nyo ba sa akin nung pinanganak ako, alam ko na to? Paglabas ko sa nanay ko, sabi ko, grabe, power, payaman! Alam ko na ba to? Tanong, bakit alam ko na? Simple lang, napag-aralan. Lahat ba ng bagay, napag-aralan? Yes. Pakinggan nyo ako mabuti. Kahit gano'ng kadali, huwag mong aralin ni hirap. Kahit gano'ng kahirap, aralin mo dadali. Tama? So, ang tawag na yan, dahilan. Ang tawag yan?
Dahilan. O ang tanong, anong gagawin mo ngayon? E di yung payo ng mga magulang mo, ano sabi ng magulang? Na, aral ka lang mabuti. Pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang Trabaho. Alam mo, tatanda ka, saan ka man? Negosyo. Saan ka ngayon maghanap ng magandang? Negosyo. Magbi-business ka rin naman pala. Bakit nag-retire ka muna? Tama mali. Ang tanong ko sa'yo, sigurado bang pag nag-retire ka, marami kang pera? Sigurado ka, pag nag-retire, marami kang pera? Tandaan mo, pag matanda ka, hindi mo na kayo magtrabaho. Kaya nga dinadala ka sa home for the aged. Tama mali. Ang tanong ko lang, may enjoy mo ba yung pera mo pag matanda ka na? Kunwari, 60 years old, nagnegosyo ka. 65, mayaman ka na. Siyempre, nagnegosyo ka, after 5 years, milyonaryo ka na. So, milyonaryo ka, anong gagawin mo ngayon sa milyon-milyon mong kinita? Siyempre, kakain ka sa eat all you can. Tama mali. Pupunta ka ngayon ng Vikings. Ilan taon ka na? 65. Ano gagawin mo sa Vikings? Maghanap ka na makakain. 30 minutes, ikot ka na ikot, wala kang makita ng pagkain. Hanggang tinawag mo yung waiter. Waiter, asa mo yung goto rito? Matanda ka na eh, tama mali. Tama. 65 years old, mayaman ka, nabibili mo. Sports car, sayang naman yung milyon-milyon mo kung di mo enjoy niya. Tama mali. Ang ganda ng kotse mo, malamang may kasama ka doon. Tawag doon, asawa, okay, chicks. Tama mali. Pagbaba ngayon ng chicks mo, sports car eh. Ang tawag ng mga tao, uy, hot lola. Tama mali. Ang tawag sa'yo pagbaba mo, uy, hot lolo. Tama? Dapat habang bata magnegosyo. Tama mali. Imagine mo nga 2 to 3 years nag-drive ka ng sports car, pagbaba ng chicks mo, ang tawag ng mga tao, uy, hot babe. Tama mali. Eh, pagbaba ng mga lalaki ng tawag doon, uy, hot dog. Huwag niyong aksayahin yung oras. Dapat ngayon ka nagbi-business, hindi pagtanda mo. Tama mali. Guys, pagtanda mo, hindi mo pa rin naman alam to at huwag mong babalik sa akin yung kasabihin, Sir, di ko kasi linya yan eh. Wala naman sa linya eh. Taon-taon ba marami nag-abroad? Yes. Ang tawag sa mga nag-abroad, may kurso bang DH? Ba't ang dami nagdi-DH? Nanganganak. Tama mali. Taon-taon ba may gumagraduate na doktor? Yes. Meron di bang gumagraduate na nurse? Yes. Meron ba doktor na nag-nurse pa? Yes. Congratulations, Doc. You are now a nurse. Sa panahon ngayon, hindi mahalaga linya. Ang mahalaga nung inuuwi sa pamilya, yun ka para sa kanila. Tama mali. Sample lang si Mayor Digong mag-offer ng trabaho. Anong trabaho? Tig-awalis ng kalsada. Okay, first 100 lang na mag-a-apply. Pero ang sahod, 100,000, linggo-linggo. Mag-a-apply? Yes. Kailan nyo naging linya magwalis? May inalok ako wala nagwawalis ng kalsada, pero 900,000 naman ang pwedeng kitain. Pwede na? Kaya hindi uso, linya. So ang tawag sa lahat ng narinig nyo kanina, dahilan. So ang tanong, kailan nyo palagay masarap magnegosyo? Now or later? Now. Ito to, now or later? Now. O lahat na sumagot ng now, bigyan na ng form. Magre-register kayo ngayon? Sasagot-sagot kayo ng now. Okay, bakit hindi mo magre-register? Eh, kasi sir, pag-iisipan ko muna. Tanong lang, simula nung bata ka, nangarap ka na bang yumaman? Yes. Magkaroon ng magandang bahay? Yes. Magandang sasakyan? Yes. Travel dito, travel doon, maging maluwag sa buhay? Yes. Ibig sabihin, noon pa, pinag-iisipan mo ng yumaman. Tama mali? Tama. Tanong lang, kakaisip, yumaman ka na ba? Hindi. Tapos, anong gagawin mo ulit? Ang labo. Gusto mong yumaman, ang tagal mo nang nag-isip, hindi ka naman yumaman, itutuloy mo pa yan? Wala namang masama mag-isip eh. Yung alam, walang yumaman kakaisip, na baliw marami. Tama? Pangalawa, sige sir, maganda, kaya lang, itatanong ko muna, kanino? Asawa, nanay, tatay, boyfriend, kuya, ate, kapatid, kaibigan. Wala namang masama doon. Pero may tanong lang ako, yung bang tatanungin mo kung saan man sila narinig yung narinig mo? Hindi. Nakita yung nakita mo? Naunawaan yung naunawaan mo? Sa madaling salita, yung tatanungin mo, walang? Alam. Eh bakit magtatanong ka sa walang? Alam. Malungkot maniniwala ka sa walang? Ang masakit pareho kayo ulit walang? Alam. Tanong pa more. Guys, walang masama magtanong. Siguraduhin mo lang yung taong tinatanong mo, may alam dun sa bagay na itatanong mo. Hindi ka naman pwede magtanong sa tao na masakit ang tiyan mo, tapos pupunta ka sa arkitekto o kaya sa mekaniko. Pag masakit ang tiyan mo, saan napunta? Doktor. Kung may kaso ka, kayo ka magtatanong? Driver? Abogado. May kaso ka eh, tama? Tanong, gusto mo ba yumaman? Yes. Hindi magtanong ka sa taong yumaman. Huwag doon sa taong namang problema pa rin kung paano yumaman. Tama. Kung yung tatanungin mo eh, mas mayaman pa sa nagsasalita sa harap mo ngayon, magtanong ka na doon. Kasi kaya niya ituro sa'yo. Tanda mo, hindi kaya ituro ng taong bagay na hindi pa niya nakukuha. Kasi kung alam niya sana, nandun na siya. Tama mali? Tama. O, pangatlo. Sir, hindi ko kasi priority yan eh. May tanong lang. Ano bang priority niyo? Gumastos kumita? Kita. Gumastos kumita? Kita. Ano yung pinakita ko? Gastos kita? Kita. O, ito pala yung priority natin. Dapat ginagawa natin ito ng paraan. Tama mali? Alright? So bago tayo mag-iwahiwalay, may konti lang akong papaalala. Hindi nga po pala ako religious na tao, no? Hindi ako religyoso.
At wala akong pinopromote na religion. Pero ipapaalala ko lang ang nakalagay sa Bible. Ang sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future." Jeremiah 29 verse 11. Ano sa Tagalog? Hindi ko rin alam. Pero ang sabi diyan, malinaw, ang gusto ni Lord magkaroon ng maayos, masagana at maunlad na pamumuhay. 3 beses sinabi, plano, plano, plano. Eh, ang tanong mo't marami naghihirap. Tanong sa akin, bakit? Bakit? Si Lord lang may plano. Ikaw ba, may plano ka sa buhay mo? Nasa Diyos ang awa, na kanino gawa? Lord, bigyan mo ako sports car. Yung red, dasal ka ng dasal, wala kang ginagawa. Anong gusto mo bumagsak? Sige nga, bagsak sa'yo, buhay ka pa. Hindi yan bababa sa langit, ibabagsak yung sports car na hinihingi mo. Tama, Lek. Lord, gusto ko ng bahay, malaki dito sa ganyan lugar, ganun. Tapos pag-isip mo bukas, may nakita ka puting-puti. Tapos nilapag yung hollow block. 2. Pagtingin sa harap, pawis na pawis, nakita mo si Lord. Sabi, nak, bukas naman yung iba, mabigat. Ang tanong, sino sa inyo gusto na makita si Lord? Hindi yan bababa sa langit at ibibigay ang hinihingi mo. Nasa Diyos ang awa. So paano ko makukuha yung hinihingi mo kay Lord? Bibigyan niya ng idea. Idea ba? Papakita niya ng opportunity. Opportunity ba? Yes. Gagamit siya ng tinatawag nating instrumento, third party, yun yung tao nag-invite sa'yo. Hindi ma-manifest ni Lord directly sa kanya. Gagamit siya ng iba't ibang pamamaraan para makita mo yung kailangan mo, para makuha mo yung hinihingi mo. Ikaw pa rin ang gagawa niyan. Ibibigay lang niya lahat ng kailangan mo. Tama rin? Ang problema, kaya maraming hindi yumayaman, dinadala sa swerte. Ano yun? Magbabasa ng zodiac sign. Nakalagay doon, para yumaman, magsuot ng pula. Isang taong ka nakasuot ng pula, hindi ka yumaman. Tama? Pagbasa mo ulit, ay nakalagay pa doon, black naman. Eh kahit mag-rainbow ka, kung wala kang gagawin, walang mangyari dyan. Tama rin? O, meron naman yung iba, bibili ng gumaganon. Alam niyo ba yung gumaganong pusa? Tama? Para daw, yumaman. Tama rin? Hindi ka ba nagtaka yung nagbebenta sa mall hanggang ngayon hindi pa sinuwerte, punong-puno siya ng gumaganon sa kanya? Ha? Ang pagyaman wala sa swerte. Ang pagyaman ginagawa yan. Tama rin? So ibig sabihin ng pagyaman, ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Naintindihan po ba? O, wala kayong pinagkaiba doon sa isang pinakamayamang lalaki sa isang lugar. Pero sobrang madala. Okay na ba yung kwento ko lang? Madasalan yung tao na yun. Sa lugar nila, siya yung pinakamayamang 3 yung story nila. 4 yung kotse niya. For the first time in history, nagbaha sa lugar nila. Never nagbabaha doon eh, pero first time nagbaha. So yung tubig umabot sa first floor, doon sa pinakababa. Akit siya na second floor, nanalangin siya. Lord, iligtas mo po ako at ang ari-arian ko. Mamaya-maya, dumating na yung barangay, captain, ang ganito na yung tubig, kilatok na siya. Sabi, mga ano, baba na kayo dyan, tumataas po yung tubig sa ilog, delikado po kayo. Ano sabi niya? Hindi, okay lang ako, diyan, pababayaan ni Lord, mahal ako ni Lord. O, umalis na yung barangay captain. Yung tubig umakyat na second floor, eh di nasa third floor na siya. Nanalangin siya, Lord, ligtas mo po ako at ang ari-arian ko. Mamaya, dumaan na yung speedboat. Okay, mga sundalo. Sir, sumampa na po kayo, tumatas na po yung tubig. Hindi, okay lang ako, di ako pabayaan ni Lord dito. Umakyat ulit yung tubig, nandun na siya sa rooftop. At yung tubig, nandito na kalahati ng katawan niya, nanalangin naman siya, Lord, ligtas mo ako at ang ari-arian ko. Dumaan yung helicopter. Binagsakan siya ng hagdan, megaphone, Sir, sakay na po kayo, mataas na po masyari yung tubig. Hindi, okay lang ako, di ako pabayaan ni Lord. Tapos mamaya pagmulat niya, puting-puti na yung buong paligid. Nasaan ako? Pagtingin sa gilid, may naghihimas ng manok. San Pedro, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Kaya naka pa hinihintay ni Lord. Pagdating niya kay Lord, medyo masama loob niya. Lord, grabe ka naman. Naging mabuting tao naman ako. Matulungin naman ako sa kapwa ko. Ba't mo naman ako pinabayaan? Ano sabi ni Lord? Anak, unang dasal mo, sabi mo, iligtas kita. Yung barangay captain na una pang lumigas yan, pinabalik ko lang para sunduin ka. Sumama ka ba? Hindi. Nanalangin ka ulit. Yung mga sundalo ibaruta, pinabalik ko para lang sunduin ka. Sumama ka ba? Hindi rin. Nanalangin ka pangatlo, nagpadala ko ng helicopter. Sumama ka ba? Hindi. Alam mo, gusto mo anak ako bumaba dyan para iligtas kita? Hindi bababa ang Lord para ibigay ang hinihingi mo. Ikaw ang gagawa ng paraan. Bibigyan ka lang yan ng mga iba't ibang ideas paano mo makukuha ang hinihingi mo. Naintindihan? Yes. So, bago tayo mag-iwalay, pakilala ko lang ang sarili ko sa mga hindi pa nakakilala. Wala po akong karapatang magyabang kasi hindi naman tayo magkakaibigan or kung sino man. Pero gusto ko maintindihan nyo kung saan ako nanggaling. Okay lang ba? Yes. Hindi ako galing sa mayaman. May mayaman, may mahirap, may gitna. Baba natin ang konti. Hindi naman ang paslupa, no? Nagkataon tatay ko rin nagtatrabaho abroad. 13 years sa Saudi. So ano nangyari? Hindi ko na masyadong papahabain, basta naghiwalay sila. Bakit? Medyo gwapo yung tatay ko, 3 nanay ko. Hindi naman nata, di ba? Ayaw niyo pumayag, no? So naghiwalay yung magulang ko, ito po nangyari sa akin. By the age of 15, ako po'y naging isang tindero, bodegero sa palengke. Alam ko, hindi ko kayo makapaniwala. Huwag kayong maglala. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala ako ngayon. Okay?
15 years old when my parents separated. Unang tanong, meron ba akong choice nung naghiwalay yung magulang ko? Wala. Wala. Pero meron ba akong choice na pwede kong gawin sa buhay ko? Nagkataon may pangarap. 15 years old na masukan ako sa palengke. Tindero, budigero, ang laki ng sahod, 2 pesos per hour. Pwede na? Choosy ka pa, wala ka na makain. Maiksi lang naman yung trabaho ko, alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 16 hours a day. 32 pesos per day. Pwede na? Choosy ka pa ulit, wala ka na nga makain. No? Kaya lang guys, na-realize ko, kahit ako yung pinakamasipag na tao sa buong mundo, hindi nakakayaman ng 2 piso per oras. Sinimpleyado, taas ang kamay. Okay. Tanungin mo sarili mo kung yung sahod mo, ibibili ka ba ng BMW? Ipagpapatayo ka ba ng bahay niyan? So, ibig sabihin, kahit sipagan mo, yung position mo dyan, di ka yayaman. Kasi hindi nakakayaman ang sipag. Ako pinakamasipag dito, kaya lang, 2 piso lang yung sipag ko eh. Tama? Dinala ko lang yung sipag ko sa mas malaki. Bakit? May nagalok sa akin, 10 pesos per hour. Anong gusto? 2 pesos, 10 pesos? Pesos. Ito, masarap, 8 hours a day lang. Half day na, 80 pesos per day pa. Maganda ba yun? So, ano nangyari sa akin? Construction worker. Pero hindi ako nagtagal. Na-realize ko lang masyado akong gwapo para maging construction worker. So, may nagalok sa akin ngayon. Ito maganda. Gigising ko anong oras, matutulog ko anong oras, mas malaki kita. Masarap ba hawak ang oras? Yes. So syempre, inarap ko yun. Ang nangyari sa akin, naging tricycle driver. Pwede na? Hawak ko oras ko, ayaw ko pa? Malaki kita? Kaya lang, habang namamasada ako, marami akong pasahero. Naobserbahan ko, kaganda ng suot. Mga naka-neck as tie, mga naka-long as sleeve. Sabi ko, gusto ko yung ganun. Parang ang angas ang forma. Yung pala tawag sa kanila graduate. Tawag sa kanila professional. So, nung sumaksak sa utak ko, kailangan makapagtapos ng pag-aaral. Naganap ako ng paraan na pwede magpaaral sa akin. Mabait si Lord, binigyan ako ng napakagandang trabaho. Bakit? Libre pagkain, libre uniform, naka-aircon ka pa. 6 years ako doon. Pagpasok mo sa pinto, babatiin lang kita. Good morning, welcome to McDonald's. Takot na ba kayo ng McDo? Yes. So, ayun ako, wala makain, kaya ganyan ang itsura. 6 years, nagpatapos sa akin ng high school and college. Saan ako nakagraduate? Sa PUP. Pamilyar ba kayo sa PUP? Yes. Pampublikong universidad na pampubliko? Tayo ng Tagalog version, English version tayo. Purman's University of the Philippines. Ano tinapos ko? Yung pinakamalaki magpasahod. Ayoko nang maging mahirap. Guys, may na-realize ako sa buhay ko. Tanay sa akin ano? Ano? Ang hirap palang maging mahirap. Tama mali? Tama. Pero anong sabi ng maraming tao sa labas? Ang hirap palang yumaman. In short, pareho bang mahirap? Yes. Pareho palang mahirap yan. Anong gusto mong paghirapan? Yung pagiging mahirap mo, yung pagyaman. Yaman. Tama mali? So ako, na-realize ko yun, pinaghirapan ko lang. Anong tinapos ko? Yung pinakamalaki magpasahod. Siyempre, ayoko na nga maghirap eh. Tinapos ko yung tinatawag na paggawa ng shabu. Kita mo ang payat ko, user oh. Kaya lang, alam ko hindi na magiging uso yan kasi dumating si Duterte, hindi ko yan pinasok. Joke lang, ang tinapos ko po, BS Chemistry. Chemist, pamilyar kayo? Chemist, kay Mrs. Umasa. Seriously, yan ang tinapos ko, pero maliit talaga ang sahod sa laboratory. So may nagalok sa akin sa Makati, sa araw, tulog, sa gabi, gising. Anong trabaho yun? Call? Boy. Call boy. Ano ba ako, girl o boy? Boy. Ano ginagawa sa call center? Nag? Call. Di call boy, tama mali. Dahil kung itong mga magaganda nandun, ang tawag sa inyo, call? Girl na nagko-call, may mali ba doon? Wala. 3 years ako dyan, hanggang na-promote ako after 3 years, ako'y naging TL. Ano sabi ng TL? Tululaway. Tululuga. Tanga lang, no? So I was promoted as a team leader after 3 years. Okay? Ngayon, another promotion after 6 years, for promotion ako dapat na tinatawag ng OM, Operations Manager. From 40,000, gagawin ako 60,000. Ang problema, nung pagtingin ng resume ko, wala man lang akong management unit kahit na ano. Bachelor of Science ako graduate eh, kaya puro science ang laman. Tama? So I was advised to study again. Madali na naman mag-aaral, madali naman mangopya, vitamin K. Tama ulit. So nag-aaral ako ulit, Masters in Business Ad. So nakita nyo, medyo may itsura na, naka-long sleeve necktie, pinakakain eh. Tama ulit. So ito lang ang masarap, hindi ko po natapos ang MBA ko. Bakit? Coming from school, PUP, dumaan ako dyan sa baba, Robinson's Galleria, sa Dunkin' Donut Ma'am. Kaya kita pinapunta doon para historic. Pagpasok ko ng galleria, gutom na ako, malayo pa lang, nakita ko ng Dunkin' Donut, pinilahan ko na. Doon ako nakakita, doon naka-invite sa akin. Malayo pa lang, naspotan niya na ako, sabi niya, uy, mayaman. Naka-neck as tie, naka-long as sleeve. Ang alam ko mayaman, pumipila sa Krispy Kreme. Okay, sa Jayco, Dunkin' nga, tag-12 lang, tama rin. So, pumila ako, dinapitan niya ako, hindi kami magkano-ano, sabi niya, nagpakilala ako si John Ray.
Wala akong tinapos, undergraduate, dati ako nagtupin ng brief sa SM. Pero huwag kang maglala, hindi ko kukwento buhay ko. Ang gusto ko ikwento sa'yo yung bagay na nagpayaman sa akin. Okay lang ba, bigyan kita ng idea paano yumaman. Nung sinabi niya yun, tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Na-realize ko lang, mula ulo, mukha naman paa. Kaya ko sa negosyo, sabi gano'n. Eh, pinakadyan ko na rin. Dalawa na tandaan ko, guys. Number 1, load. Ano sabi ng utak ko? Yak! Ew! Cheap! Manager. Ano nga kulit, ma? Mayabang. Mayabang natin tindero, butikero, construction worker, tricycle driver, pro ng mukdo. Nagkaroon ako ng konting title, manager. Ayaw ko na siya pakinggan. Tama? Anong meron ako? Pride. Ang pride ba nakakayaman? Pwede ba pakain sa pamilya? Pwede naman. Bubula nga lang bibig niyan. Sabon yan, di ba? Tama? Punong-puno ako ng pride. Hindi ko siya iniintindi. At naiinip na ako. Sabi ko, bro, wala na oras. Tapos na lang natin. Gusto ko lang malaman magkano kinita mo kung okay lang. Pinakita sa akin, check niya. 50,000, 1 month, part-time. Kung kayo ang nasa kalagayan ko ng mga oras na yon, 50,000 part-time. Ano maramdaman nyo? Ha? Buti pa kayo, mga positive. Ako, nung nakita ko, sabi ng utak ko, pasintabi. Sabi ko, katarantaduhan. Sa isip ko, di yan totoo. Manager tong kausap mo, Makati. Master's degree. 40,000. Full-time plus overtime. Wala kang tinapos sa undergraduate. Tatatupi ka ng brief, 50,000 part-time. Ulul. Hindi ako naniwala. Hindi ako nag-join. 1 year ako nag-isip. Gusto mo malaman kung magkano ang kinita ko? Gano? Para sa akin, magkano? Gano? Hindi wala, nag-isip lang ako. Sabi ko naman sa inyo, walang kumita sa pag-iisip, di ba? Gusto mo, pag-uwi mo, dami yung pananay mo, madali mag-isip tayo. Walang kikita sa pag-iisip. Mababaliw, marami. Okay? So, 1 year ng pag-iisip, walang kita. After 1 year, binalikan ko siya. First 3 months doing the business, I earned my first 6 digits. I earned my first 110,000 exactly in 3 months. That's the time I retired. I was 30 years old when I did that. Bakit? Magkano na sahod ko sa call center? 40 mil, 32% ang tax ko. Di magkano na nakukuha ko? Mga 25,000 lang. Mamamasahe, kakain pa ako. Eh samantalang yung 110, 3 months. Doon 4 na buwan ko yung mahigit para kitain. Tama mali. Sabi ko, full time ko kaya. 7 months, I was able to buy my very first car. Baliktad, no? 6 na taon ako sa call center, wala akong sasakyan. Meron ako actually sasakyan, 2 gulong, tatak XRM. Tama? Pero dito, nag-resign ako, sa ako nagkakotse. Pwede na ba yun? Kasi after 1 year, I earned my first million, 1.2 million. Pwede na? Another opportunity came by, I transferred. In just less than a year, nakapag-franchise ako tinatawag nating business center. Para ako may sariling office. Alam niyo masarap, after 4 months, tanong sa akin ano? I was able to buy my second car. I was able to buy my own BMW. Pwede lang? Wala nating sa inyo, no? Normal lang, no? Guys, pamalengke lang yan sa inyo, no? Ako magiging honest ako sa inyo, pamalengke ko lang yan. Tanong sa akin bakit? Bakit? Kasi kung saan ako nakatira, tsaka yung pamalengke, wala nang ibang service, kundi yan lang, pamalengke. Nakita niyo yung babae magandang katabi ko? Yes. Hindi ko nabili yan, ha? Girlfriend ko yan. Okay? Alam niyo malungkot. Tanong sa akin bakit? Bakit? After kumabili yung BMW, gusto kong tingnan niyo mabuti yung date. Tingnan niyo mabuti. Yes. Pagkabili ko ng BMW sa loob lang ng 3 linggo, hindi niya na ako pinakawalan. Pinakasalan na niya ako. Katwira niya, mahirap na masulot ka pa ng iba. Hindi ko man na-enjoy. Joke lang, syempre ako yung nagpakasal, no? We got married in Christ the King Church. Dito lang yan sa Green Meadows, if you're familiar. Top 3 best church in the Philippines.